Good morning. Yan, bali good morning nga po pala kila Ma'am Evelyn. So dati namin ginawa tong unit na to noon. Bali interior lang. Yan, nakakit kami sa taas para magsukat ng flashing. Meron kaming 19 feet na bubong dito. Haba yan, 0.5. Oh, tunog pa lang, di ba? Makapal na. Akit kami sa taas. Sukatan namin yung mga flashing and capping. Ma'am, una na kami. Yeah. Yan, dito kami dadaan sa likod. Dito na tayo sa taas. Yan, isang hagdanan lang yung dala namin. Simula dyan sa may back area. Pag-akit dito sa slab ng toilet and bathroom, kinuha namin. Kaya ito. So aluminum ladder lang naman to, kaya hindi masyado magkakaroon ng damage yung mga pinagpapatungan natin. Ito nga po pala, nung linggo, ipinagawa ni client to sa amin. Tapos nung pinakita namin kay client yung video para dun sa mga bubong flashing, yan, nag-decide siya na papalitan na lahat. Sige, nandito na kami sa taas. So ito yung update and ito yung sitwasyon ng bubong ni client. Bale, ito yung condition. So kami naman, nung nirenovate namin yung interior, ang budget ni client naka-focus lang dun sa sa interior hanggang sa matapos. Tapos itong bubong naman buo. Pero syempre, ipinaliwanag natin kay client dito kung ano-ano yung mga dapat gawin. Pero syempre yung budget niya nandun lang sa interior. Kaya medyo mukhang bago yung bubong kasi pinturado to ng primer at saka ng roof guard. Ilang taon na rin po namin to na turnover, siguro 1.5 year na rin. Kita nyo naman, mas iba po yung kulay niya kaysa dun sa lumang bubong. Ang condition nito, syempre ginawa ng developer to. Ito, maiksi yung flashing niya. Yan, maiksi. Yan o. Pag tiningnan nyo yung dulo na yon, firewall na yon, kapag pinasok ng tubig, tutulo talaga. Tapos sa rin, baliktad din yung kabit ng mga yero. Yung mga dulo niya, yung joint, baliktad. Tapos yung mga dulo, kinakalawang na to, kaya makikita nyo, meron siyang sealant. Yan o, kinakalawang na. Tapos ito nga, baliktad. Tapos naglagay na lang ng pabigat dito para pag humangin, hindi na po siya papasokin ng tubig. Pero hindi naman po enough to, dahil pag kinalawang tong tubular na to or angle bar na to, mas delikado. Yan, tad-tad na rin po siya ng mga sealant. Ang mangyayari nito, bali baklas yung bubong. Yan, baklas yung bubong niya. Tapos papalitan natin ng bago, yung nakita nyo doon sa taas. Dinahabaan natin at papalitan natin ng makakapal na flashing. Yan. Bali dito lahat babaklasin itong long span. Ang gagawin namin diskarte rito, baklas kabit. Kasi wala tayong papatungan kung sakaling kung sakali pong lahat baklas muna. So baklas ang kabit ng transition ng trabaho. Tapos yung side flashing, papalitan po lahat. Ito nga po pala may sariling capping. So ito, para hindi kalawangin, hindi na po namin tatanggalin yung ibabaw. Puputulin namin to, mag-i-insert tayo. Kasi naghahati yung capping nito between firewall. So ibig sabihin, kung sakaling magpagawa to, madadama yung atin. So para hindi madama yung gawa natin, so kakatin natin to, tapos mag-i-insert tayo. Tapos yun dito din, yung flashing sa harapan, papalitan din natin ng bago. Yan, papalitan na natin to para pang matagalan na. Total naman meron na siyang unang ginawa rito. Yan, naka stainless to na 0.6, makapal po to. Stainless gutter. Tara. Siya nga po pala yung pinagagawa ni client dito. Bali pinapa-priority niya sa araw ng Sabado. Bukas bukas yung araw ng Sabado. Yan, itong vlog ko nga po pala araw ng Biyernes to. Itong actual na video natin. Yan, pinapa-priority niya para pag bumagyo, ayos na. So syempre, madali lang naman to. Kailangan matapos namin to ng isang araw lang. Hindi naman pwedeng hindi isang araw kasi baka biglang umulan o babasa yung kisame. Yan. Tapos syempre, kinolekta na po natin or isa-isa na po natin na binili at kinompleto yung mga flashing. So ito yung sa mga side flashing, mapapansin nyo mas malapad na po siya. Tapos yun naman yung nasa harapan.
Ilan to? 6 boss na? 6, 2. Tapos dalawa to. Yes. Ito yung sa harapan ng bahay. Yes. Yan. Ito yung sa side flashing. Side at saka Sa harapan. box. Okay, nandito na po tayo sa site, sa location ng ating renovation roofing. Bali, dito nga po pala yun. Sa mga hindi pa nga po pala nakakapanood ng aming renovation sa 42 square meter, ito ay ilalagay ko sa screen. So, batiin muna natin si client owner. Magandang umaga po sa nagpapagawa kay Ma'am Evelyn at saka sa partner niya na nasa ibang bansa. At syempre dito sa mga kasama natin. Bilo, good morning, Lag. Marvin. Si Adonis. Good morning. Tsaka kay Master Jojo. Yan. Ganito nga po pala namin iaakyat yung 19 feet na long span roofing papunta dun sa taas. So nag-provide kami ng dalawang mahabang lubid na siyang magsisilbi po na itatali po natin dito sa bubong, tapos iaakyat po natin. Meron po tayong dalawang tao na nakaabang po sa taas. Pwede naman po itong iakyat na naka-horizontal. Ang problema nga lang po kasi ito pong unit dito ay may kapitbahay na. So pwede naman po kami doon banda, yun nga lang aakyatan pa or aapakan namin yung bubong dito. Kaya ganito po namin iaakyat yung bubong, ganyan po yung diskarte. Tapos may lubid, so dahan-dahan lang po dun sa taas. May actual naman na nabutas yung ginawa po namin dito. Pag-installan po ng text screw. Yung long span nga po pala na gagamitin namin ay may kapal po siya na 0.5. Ayan. Bali, 4 na pirasong 19 feet po ito. Bali, 4 feet by 19 feet. Yung isasalpak po natin dito sa taas. So, ang discarding gagawin namin dito is yung tinatawag na baklas kabit. Yan, papaliwanag ko sa taas kung bakit baklas kabit siya. Tapos, ang mga gagawin natin dito, tanggal po yung existing na flashing, pero yung capping sa pagitan po ng firewall dahil nagsishare po sila ng capping dyan. Hindi na po natin tatanggalin yan, pero babawasan natin. Then papalitan natin lahat ng bago. Ayan po yan, may butas kami sa kabilaan na ginawa rito. Tapos ang ginamit na lang po namin is yung welding rod. Yan, matibay din po yan. Nagsilbing hook, tapos meron tayong lubid, packet sa taas. So ikatlong bubong na to na iaakyat natin. Haba. Tapos sa flashing, ganoon na rin yung ginawa namin. Bali, 8 pirasong flashing nga po pala yan. Bali, ang cut niyan kapag binili po natin lahat sa fabrication, 4 na banig. Pag sinabing 4 na banig, 4 na kasing laki ng plywood or ng hardiplex. So 4x8. Tapos 8 yung makukuha natin doon. Yan, mahaba at malapad na po yan. So sa bendingan or doon sa bilihan ng mga flashing and roofing, meron silang tinatawag na cut 24 or equivalent sa cut 61 cm. So bali 8 piraso po lahat yan. Siyempre, bago po tayo bumili niyan, nag-ocular na kami sa taas. Yun yung mga napanood nyo kanina. Nagsukat na kami. So yan na yung prepared na sukat, kasi ang mga mistakes doon sa bubong sa taas na turnover ng developer sa kanila ay maikli yung ganito. Tapos ito 3 cm po yan. Dito naman nasa 10 cm. Yan. Start na po kami, bali babaklas na po sila dyan. Kaya tayo sa taas. Dito na tayo sa taas. Kadalasan lagi nyo na napapanood ko sa mga vlog namin. Ulit-ulit lang po namin ginagawa para napapanood din nung nagpapagawa. Tsaka syempre para pag meron tayong bago na didiscover na pwede natin i-share sa mga video, ay mapanood din ng mga viewers at magkaroon sila ng idea. Sa bagay, sa pagpapagawa naman ng bubong, hindi mahirap pong mahirap pong i-DIY nyo. Maganda po talaga may alam po yung may alam po yung maglalatero or latero talaga yung kukunin, or yung mga kadalasan na gumagawa ng ganitong klaseng renovation. Pero kung magbibigay lang tayo ng idea rito para may alam lang yung mga viewers na.
Yan, para kahit naman papaano kapag nagpagawa sila, bantayan nila yung gawa, at least may idea sila. Yan, hindi sila maluloko nung mga gagawa. Yan. Bagong bubong, yan pinakikita natin sa video. Bagong flashing, yan din. Tapos yung mga luma. Ito nga pala kung bakit may luma na tayo rito na natanggal na. Ganito yung itsura niya noon. Yan. So ito yung sinasabi ko kanina sa vlog. Itong capping na to, naghahati yung magkabilang bahay dito. Kasi nasa isang firewall lang po sila. Ito yung tatanggalin namin. Yung pinaka gilid. So ito na yon, yung mga nayupi. Tatanggalin natin to. Yan, maganda po yung trusses ni client. Malinis. Yan. Tapos kung bakit merong nakalagay na parang Python board dito, yan po yung insulation na nilagay namin bago namin ginawa yung ceiling. Yun na yung itsura, yung pinupal na namin. Ayan, putol na po siya. Kaya namin siya iniwan dyan. Bali, meron kaming flashing dito na isusuksok na lang po namin yung gilid. Yung pinaka wall flashing niya. Hindi ko kasi natin na yan pwedeng tanggalin. So pag tinanggal po natin yan, i-iksi yung flashing natin. I-iksi din yung matatakloban nitong banda na to. So ito, maiksi ito. Kaya ang purpose kung bakit tayo bumili ng bago, para umabot yan hanggang dito. Para 2 rib ang matatakpan niya. Ito na yung kondisyon ng bubong ni client. Yan. Manipis ka, manipis. Ayan o. Kita naman, daliri lang yan. Nayuyupi ko. Isa na po sila rito. So yung capping hindi natin tatanggalin. Pero pupuliduhin natin yung installation nito. Nakalimutan namin magdala ng tanse, pero yung lubid pwede na. Ayan. So para iskwalado lang. So ang purpose nito, yung pinakadulo ng long span namin dito pantay lahat. Kasi mahirap ng tabasin yan eh. Siya nga pala, hindi tayo nagpapagamit ng grinder po dito sa yero. Ang mas maganda at mainam na pamputol nito is yung alambre. Kasi pagka grinder mo yung yero, pinutol mo ng grinding disc, kakalawangin yan. Pwede nang umpisahan yung pagkakakabit. Isang dahilan kung bakit tuluyan na nagpapalit ng bubong talaga si client, yung mga rib nito halos pumantay na po rito sa platform. Yan. Halos matutupi na siya. Tapos kitang kita dito yung bakas ng mga tulo. Ayun. Yun. At isa pa, yun nga, baliktad yung pagkakabit ng yero. Pinasok ng tubig. Bali ang diskarte po namin dito, yung tinatawag na baklas kabit. Kasi kung iisipin natin na tatanggalin muna natin lahat ng flashing at saka ng yero, limitado na lang yung mga aapakan namin. So ito, may naaapakan pa po kami rito. Tapos itong hard deflex na to, kadalasan ikinakabit din to sa ibabaw muna ng trusses. Since hindi naman po nagpa-renovate si client owner noon ng bubong, kaya napunta po yan dito sa ilalim ng trusses. Kung nandito po yan sa ibabaw ng trusses plus ipapalaman natin sa yero, mas magiging matibay yung yero natin kapag inapakan siya para na tayo nakaapak sa flooring. Pero itong bubong na to, napakakapal na po nito, 0.5. So hindi ito yung 0.5 na nabibili sa hardware. Bali sa supplier po talaga ng bubong to, kaya makapal na to. 0.6 pwede rin, kaso nga lang masyado na yung mabigat, makapal siya, masyado mabigat. Kailangan iba yung disenyo ng roofing trusses natin pagka ganun. Bali okay na tayo sa unang span. Ayan na yung long span natin. Yan. Ang ginagawa dito nung kasama natin, nagma-marking na tayo rito. So ito yung trusses natin na may kapal lang naman po to na 5 cm or 2 inches. Yan, may marking na kami dito kada gitna para saktong-sakto talaga yung pagbubutasan ng text screw natin. Tapos gagamit tayo ng bara. Yan, maraming salamat nga pala kay ma'am, nag-iwan ng ano rito. Angle bar yan, nagamit na natin na bilang ruler. So para makita natin yung skwala nun, ito lang, hahatiin lang natin yung bakal dito sa gitna. Yan. Ay, skwalado na po yan papunta rin. Yan, hati. So yan, yan yung mga markings ng pagbubutasan ng text screw. Tapos mamaya naman, ipapakita namin sa inyo yung isa sa mga diskarte na ginagawa natin pag maglalagay na tayo ng text screw para maiwasan natin mag-leak. Kasi may mga kahinaan din po yung mga text screw na yan eh.
At syempre tinitingnan din dito yung pagkakadugtong ng yero. So kapag magdudugtong ka, ito yung laging nasa ilalim. Yan. Ang tigas oh. Hindi kayang baliin ng daliri ko yan. Tapos ito naman yung ending. Yan. So kung ikukumpara natin, tingnan mo yung dito sa dito sa existing na bubong. Ito yung ending nila. Ito yung dapat nasa ilalim. O, di ba? Dapat ito yung nasa ibabaw. So ito yung napaibabaw nila. Yan, markings uli. Gagamitan po ng pinaka-ruler namin. Basta tuwid na bagay. Siya nga po pala, mapapansin nyo, hindi na kami naglagay ng foam insulation dito. Dahil meron naman po tayong naunang insulation na nilagay. Mas maganda kasi yung insulation na foam, hindi po siya direct na nakadikit. Hindi po siya direct na nakadikit po sa yero. Ayan. Meron kaming dalawang cordless na barena rito. Bali yung unang barena, siyang ipinambubutas muna sa yero. Hindi muna namin siya dinadirect na text screw agad ang pinambubutas sa yero or dun sa rib para may kabit po natin yung bubong. Ayan o. So barena na pambutas muna ng yero. So 1/8 yan na drill bit. Yan, pag nabutas na, isa-isahin ni bilog. Yan. Yan. Kailangan talaga yung nag-install ng bubong marunong din, kasi kapag gumamit ng barena, dapat alalay lang din yan. May pagkakataon kasi na kapag binutas mo yung bubong, nayuyupi siya. Pero tingnan mo naman dito, ayos yung pagkakabutas. Yan. Yung bubong natin o yung rib, wala po siyang yupi. Siyempre ang kasunod nun, yung text screw, kailangan double inspect muna natin. Double inspect mo muna kung baka walang goma. Kailangan may goma. Ayan. Tapos dahan-dahan na ibabaon. Okay, so hindi siya isasagad. Bali yung elastosil, bali ilalagay po natin siya dun sa may thread. Yung pinaka-thread ng text screw. Yan. Yan sa may puno. Sa may katawan niya. Tapos dahan-dahan. Ang nito, diskarte, yung sakto lang na maikabit po siya dito sa rib. Kasi kapag tinodo nyo yung pihit ng barena, mayuyupi po yan. Pag nayupi yan, doon na po yan mag-uumpisang pasukin ng tubig. Siyempre, makikita nyo medyo makalat lang talaga ang paggamit ng sealant dun sa text screw. Mamaya, meron po tayong ipapahid dyan na kasing kulay ng bubong para malinis po natin siya may turnover. Tapos makikita nyo, yung nag-install, sinisilip niya na maigi kung maganda or tama yung installation niya. Kasi ito po, isa parlina. Hindi po siya tubular. Si parling, pero makakapal. Meron naman pong mga materialis na ngayon na pang cover ng mga text screw once na ma-install. So ngayon, wala pa yun sa area namin. Ayan, iniisa-isa po yan ang installer natin na ganyan yung method ng installation hanggang sa matapos kami rito. Bali maya-maya lang mga karos, mag-break time muna kami. Kaya magme-merienda tayo. Ito ay katlong bubong na binabaklas namin. Yan, tuloy-tuloy lang yung installation po dun. Tapos nagbabaklas na rin po kami ng flashing dito sa gilid. Siya nga pala mga karos, itong bahay na to, bago ipa-renovate ni client owner yung interior, nasa 4 to 5 years na bago ma-turn over sa kanya. So ibig sabihin, yung mga nakatenggang bahay dito, simula pa ng tinurn over to ng developer sa Pag-ibig at kinuha ng mga kliyente na naglalaro na sa 7 to 8 years na nakatenga siya. Ibig sabihin walang tumitingin ng condition ng bubong. Ibig sabihin walang nagme-maintenance. So yung bubong lang naman ko kasi ng turnover, mapapagalaw mo lang yan once na pasadya mo siyang pina-inspect or isinasabay mo na sa renovation. Ang kliyente namin dito noon ay nakapokus po sa renovation ng interior. Pero ang puso kasi ng bahay nasa bubong. Kahit gaano kaganda yung loob ng bahay mo, kung may problema ka sa bubong, tutulo yan, magmamansya sa kisame yan, tatagas yan. So
Since ang pinagawa na lang ni client na isa repair and maintenance, maisalba lang po natin. Pero ngayon, nung bumagyo nung nakaraang linggo, naisipan niya na magpa-renovate ng bubong. Syempre sa renovation, huwag niyo na pong tipirin. Magandang quality na ng yero, makapal na flashing, maganda na rin. Tama ang pagbibend. Huwag kayong magpapagawa ng hindi nakabend yung mga flashing. Importante yan. Kasi nandyan ang kalidad ng gawa. At saka nandyan po yung pattern. Tapos mga ka-Rojas, ang tip ko sa inyo, piliin nyo yung supplier na nagbibigay na mataas na quality ng zinc. Yung bubong kasi may tinatawag na zinc yan, yung component niya. Pag mataas ang quality ng zinc ng isang yero ng flashing, matagal po yung kakalawangin. Yan po ang isa sa mga sekreto. So itatanong niya po yan. Tapos sa renovation din, so wag na nga po talagang gumamit din ng colored na gutter. Ang piliin po natin is yung stainless gutter na may kapal na 0.6 or 0.5. Sa pagpili po ng bubong, hindi porkit 0.6, kailangan nyo na lagi ang ikakabit. Mabigat po yun. Conforme rin po sa structural framing ng trusses yan. So pipiliin po natin na ipa-inspect po muna. Gaya po rito, ang ginamit lang is Parlins. 0.5 pwede na, pero sobrang kapal naman na po ng 0.5. Ayun na, merienda na. Tawagin na natin sila. Merienda! Yan, merienda tayo. So ito, kakain po muna kami. Pantawid gutom lang. Tapos diretso na uli. Yan, matatapos na namin yung roofing installation. Yan, sinunod lahat ng tropa yung instructions natin para sa ikagaganda ng installation ng bubong. Oh, sarap nito ah. Nalibre si kay Louie. Kuha agad siya. Ito yung ginagamit namin na sealant. Pero gagamit din kami rito na silicone. Mas gusto namin yung nakapak kasi kontrolado namin yung pahid eh. Meron naman ito yung nakalata. Ang hirap naman sa irin. Siya nga po pala, yung tungkol nga po pala sa mga binabaklas na ano dito, na materyales. Conforme po yan sa pag-uusap at pagkakasundo ni client owner at saka nung contractor manggagawa. Pero kapag labor and materials ang labanan, automatic kay contractor mapupunta yung mga nababaklas. Yan, conforme sa pag-uusap yun. Pero kung materials kay client, more on lahat na nababaklas may iwan sa may-ari. So conforme sa may-ari, sa mga kagaya po ni ma'am na ayaw na ng abala, na walang paglalagyan ng panambak ng mga waste na materials, pinamimigay niya na po yan. Yan. Huwag naman sanang uulan Meron pa naman kaming history kapag nagre-renovate kami ng bubong, umuulan. So sana wag muna, patapusin muna kami. Bukas pa naman yung mga kisame, wala pang flashing. Galing ako rito sa pwesto nila Master Batang. Yun nga lang, hindi kami nagkita. Kumuha ako ng aluminum flat bar. Pwede naman kulay puti, pwede rin na kulay brown or black. Ito yung kakapit sa ating long span at saka sa gutter. Ito yung magbibigay ng tibay sa pagitan po ng gutter at saka ng long span natin. Yan, ibabalik na lang natin yung sobra. Yan, maganda to kasi hindi kinakalawang, di ba? Nakabalik na ulit tayo rito sa bubong. Time check. Yan, 10:54. Nag-umpisa po kami rito ng mga 8:20 ng umaga. Yan, bali ang balak po namin isa, tatapusin na po namin to hanggang sa matapos siya. Yan, bilis ng pangyayari. Naikabit na po kagad yung 4 na long span na may haba na 19 feet. Ito, nagpa-flashing na kami rito. Sa flashing natin, yan, pinaliwanag ko kanina, covered niya yung isang rib ng pinakadulo. So nga pala, maganda po yung dulo nito dahil lahat ng dulo ay na-cover natin. Yan, lahat ng rib, kanto hanggang sa kanto. Yan, nandun, magkabila, walang putol. Tapos ito na yung hiningi natin kay Master Batang. Ayan na. Nakakabit na ni Bilog. Yan, maraming klase ng installation nito, pero kami dito. Yan, dyan namin siya ikakabit para hindi na natin mabubutasan yung gutter. Yung iba naman nandito sa pinakailalim.
So hindi naman kahabaan yung gutter na to, kaya matibay pa rin po yan. Pero kung sobrang haba, kailangan doon tayo kumuha ng foundation niya sa pinakailalim. Yan. Hindi nakakalawangin to. Diba? Aluminum na po yan. Tapos 4 yung ilalagay natin. 1, 2, 3, 4. Kailangan kasi dyan lapat na lapat, no? Talaga bago mo siya ibaon. Nail gun. Wala yung ano to. Nakikabit na rin namin yung ating mga aluminum. Bali ano po to, ang sukat nito 1/8 by 1. Ayan, yan, 1/8 by 1. Tapos nakaano rin po siya, nakasilant din yung pinakailalim nito. Tapos yung ibabaw nakasilant din. Ito yung magiging flashing niya sa may harapan ng bahay. Yan, yung magsisilbing pasya. Ang ginagawa namin dito palang binubutasan namin para yung alignment niya maayos na pag tiningnan sa baba. Yan. Diba? Tapos nasa sukat. Halos tapos na yung installation ng mga flashing at saka ng bubong. So ang oras natin ngayon ay mag-aalas 12. Ngayon lahat na lang po ng pinaka-tech screw, lahat ng dugtungan, kesyo mahaba pa yung flashing natin, lahat ng pinagrebitan, pinalalagyan po natin ng ano. Bali pinalalagyan natin lahat ng sealant. Yan para sigurado tayo. Yan sealant naman na yan, hindi naman po ganun kamahal yan para mas maganda, mas sigurado sa gawa. Tapos itong bubong na to na kung saan naglagay tayo ng stock file po na kasi dikit-dikit naman talaga ang bahay dito. Magagamit natin to. Nilinis na po namin ng todo-todo to. Ayan. Malinis na yan. Pati yung gutter nito, yan, malinis na po yan. Yan, wala po yung kakalat-kalat. At yung ibang ritaso natin nandun na. Yan, pinapadoblehan ko na lang. Kahit dito po makikita nyo solid na solid yung mga dugtungan. Halos hindi natin makikita yung mga pinagdugtungan. Yan po yung pinaliliwanag ko kanina. Kung standard ang pagkakabit, ayan dugtungan yan. Pero akala mo wala siyang dugtungan. So sa ganyang paraan hindi na talaga papasukin ng tubig yan. Dapat talaga intact at saka flat. Tapos ito yung flashing dito sa harapan, hindi na po kami nang hinayang na lagyan na rin to ng sealant. Kahit sabihin natin na mahaba naman yung flashing na ginamit, pinalagyan na rin po natin yan para selyado. Sa ngayon mukha siyang tad-tad ng sealant, pero mamaya sprayan po natin ng Pilox yan na halos kasing kulay lang naman po nito para kahit papaano malinis natin siya may turnover. Yan, unti na lang at matatapos na kami rito, diba? Yan, matetest natin to sa bagyo. Yung bagyo ang hihintayin natin, hindi yung simpleng ulan. Bin, pati yung mga luma na meron, ito, lagyan na natin lahat. Ito yung doon sa dulo. Medyo marami-rami yung elastosil na nagamit namin dito, pero worth it naman pagka natapos. Diyo, damay mo na yun yung dulo. Tsaka itong gitna. Ang sikreto lang, kanyari mag-DIY kayo na mismo maglilinis ng bubong para hindi na kayo mag-hire ng tao. Kung linis lang naman, huwag nyo kaapakan to. Yan pinaka-rib nya, dito lang tayo sa platform. Simula nung napalitan namin yung bubong, hindi na siya nakakailang apakan, hindi kagaya nito. Yan ay ilang kaming apakan niya kasi laging tumutunog siya kada apak. Ito hindi, tibay na. Yan, matibay na siya pag kinatok mo. Iba na yung tunog niya. Yan, diba? Iba yung tunog niya. Hindi kagaya kanina, parang lata. Yan, matibay-tibay na po siya. Basta dito lang ang apak. Hanggat maaari, dito na lang umapak sa pinakadugtungan or yung yung meron trusses. Yan, mapapansin nyo naman kung nasaan yung tech screw, nandun yung trusses nya. Yan, dyan na lang tayo aapak para mas maganda. Bago tayo gumamit nung boss ni na pang Pilox pang spray, mawawalisan lang muna natin. Yan na. Isang tao na lang po yung gagawa niyan.
Yan para safe na. Maraming salamat nga pala sa mga magigiting nating kasama. Ayan, si Adonis, Bilog. Si Marvin. Sila Master Jojo, yan. Ang ipapahilox po natin dyan or isprayan natin yung mismo mga sealant. Kaya para pagka turn over natin siya, malinis. At saka syempre dagdag protection na din, di ba? Ayan, dinodoblehan na lang po yung application ng acrylic yan, Pilox. Acrylic nga po pala yan, Pilox. Bali, hinalintulad na lang natin yung kulay niya dun sa bubong, metallic red. Actually, hindi mo naman pipinturahan lahat. Yung mga ano lang talaga, yung mga pinaglagyan ng sealant. So, halos tapos na tayo. Yan, maraming salamat uli kay client owner sa tiwala. Bali, repeat client na po to. Pinagawa niya sa atin yung interior niya. Up and down sa floor area, tapos ito pinarenovate pa yung bubong. Yan, salamat.